Praise God, hallelujah. Pwede ba palakpakan muli natin ang Panginoon? Humingi muna tayo ng paggabay, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Amang banal muli, salamat Lord sa araw na ito, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Lord God. Na muli ay nandirito po kami sa lugar na iyong itinalaga sa amin upang mag-aralan muli ng iyong mga banal na salita. Lord God, hinihiling ko sa oras na ito ang kalinisan ng aming mga puso, ng aming mga isip, Lord God. Nawa manatili ka sa aming mga buhay, Lord God. Patuloy na turuan mo kami at bigyan ng kaunawaan ng iyong mga banal na salita, Lord God. Hallelujah. Sa mga kapatid namin na nasa malayo, mga nakahukap sa internet, kayo rin po ang patuloy na magpaunawa, Lord God, sa iyong mga banal na salita, Lord God. Tunay nga na kayo po ang nagpapatanggap at kayo po ang nagpapaunawa. Sa mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas, patuloy din na ingatan at gabayan niyo po sila at ilayo rin sa mga taong may masamang intensyon, mga taong may masamang kalooban, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Patuloy na binabalik namin sa iyo ang kapurihan, karangalan, kadakilan, at kalawalhatian sa pangalan Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Buksan natin ang ating Biblia sa Luke 17. Luke 17, 26. Familiar na sa inyo ito, lagi natin ito naririnig, mga kapatid. And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did it, the drunk, the married wives, they were given in marriage until the day that Noe entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. 28. Likewise also, as it was in the days of Lot, they did it, the drunk, they bought, they sold, they planted, they builded, but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Praise God, pwede na tayong makaupo, mga kapatid. Bago tayo pumunta sa nais ko rin una magpasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan, sa kanyang mga pagpapala, hindi lamang sa mga material, higit sa lahat ang spiritual. Kahapon, naalala ko, it's my spiritual birthday. Birthday ko kahapon, yun ang aking spiritual birthday. Ang nakakalungkot lang, yung kasama ko, bagamat kasama ko sa trabaho, hindi na siya dumadalo. Noong minsan, niyayaya ko siya na umatin dito, ayaw daw niya muna. Sabi ko, ikaw, nasa sayo, hindi naman kita pinipilit kasi mahirap yung pupunta ka doon, napipilitan ka lang. Gusto ko yung mayroon bukal sa kalooban ba? May conviction. So, nagpapasalamat ako sa unang-una sa Diyos dahil dinala niya ako dito sa Qatar. Kung hindi ako nakarating dito, marahil ay hindi ko ito narinig at nagtatampisaw pa ako ngayon sa sanlibutan. Kasi kung hindi ako napapunta dito, kung ako ay nanatili sa Saudi Arabia, marahil hanggang ngayon nandun ako sa barkada na kung saan pag-araw ng Huwebes, Biyernes, inuman, ang Biyernes, punta sa sabungan. Ay yung mga kabarkada ko, mga katrupa ko doon, mga kapangpangan na mahilig sa sabong. Talagang nila, sabong. So,
Salamat sa Diyos dahil inalis niya ako doon, meron pala siyang pagdadalan sa akin dito at dito naman talaga tunay na binago ng Diyos ang buhay ko. Doon sa Saudi, pagdating sa mga material blessing, hindi naman ako nagkukulang. Meron naman ako doon, kaya lang iba rin talaga pagka ang Diyos ang nagbibigay ng blessing sa iyo. Alam niyo mga kapatid kung bakit tunay nakakaiba? Kasi pagka ang blessing ay nanggagaling sa Diyos, tinuturuan kanya kung paano ito gastusin. Tinuturuan kanya kung paano ito sinupin. Hindi kanya tinuturuan upang ito ay waldasin sa walang kapararakang mga bagay. Kaya hindi ka magtataka kung bakit si Brother Philip nakapundar. Kasi nandito niya yung salita ng Diyos. Tinuruan siya ng Diyos, pati ang kanyang may bahay, sinupin ang pera. Kaya salamat sa Diyos, isang katulad ng lagi natin nababasa sa Ecclesiastes 5, di ba? Na ang pagka ang Diyos ang nagbigay ng pagpapala, tinuturuan ka kung paano niya gamitin ito. Paano mo sinupin yung kanyang blessing. Lagi ko nga sinasabi sa aking sister wife, sabi ko, ang Panginoong Hesus, nagpakain siya ng 5,000 na puro mga lalaki lang yun, na mayroon natira, yung mga tira-tira, pinaipon niya pa, hindi naman siya nagpagal doon, hindi siya nagpagod, hindi siya nagtanim, nanalangin lang siya sa Ama. Anong ibig sabihin doon? Sinupin ang biyaya. Kaya ako minsan nanginaya ako sa mga pagkain na natatapon, sabi ko maraming tao ang nagugutom. Marami ang mga tao na walang makain. Pero ito natatapon lang. Dapat hindi ganun. Sinupin natin ang mga pagpapala ng Diyos na binibigay sa atin. Nalala ko nga yung amo ko sa Cavite noon, matanda. Ultimo mumu, pinapupulot niya yun. At yung mga anak niya pagka kumain. Natutuwa ako, wala kang makitang mumu. Parang hinimura ng aso yung plato, wala kang mumu na makita. Kasi ang sabi nga niya, blessing ng Diyos yan eh. Kailangan sinupin at huwag aksayahin. So, praise God, salamat sa Diyos at dinala niya ako sa kanyang salita. Tunay nga na pag nasa salita tayo, malaki ang kaibahan. Ngayon, naiko-compare mo na lang ang buhay mo sa mga dati mong mga kakilala na hindi nakakilala sa Panginoon. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa buhay na ganun. So, praise God. Itong aking nais ibahagi, actually, na-share ko na rin ito. Ito yung mensahe ng propeta na the falling apart of the world. Ito ay kanyang mensahe noong 1962 ng December 16. Bagamat ang kanyang keynote dito ay yung sa Micah chapter 1 verse 2 and 3 at yung sa Hebrews 12:25. Ang sa akin, iniba ko yung kanyang teksto. Kasi kung ating mamamalas, ating titingnan ngayon ang mga panahon, mga kapatid, ito yung panahon na ibinigay ng Panginoon na tanda. At tunay nga na nangyayari naman yung panahon ni Noah, nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Kung inyong mapapansin, noong December 24, 25, sa Luzon at Metro Manila, nagsiselebrate sila ng Pasko. Pero pagdating sa Visayas and Mindanao, mayroon silang mga flash flood doon. Lubog ang kanilang mga bahay. Na akala mo parang nangyayari sa panahon ni Noah. Di ba yung mga, bagamat hindi naman kamukha ng panahon ni Noah na itong mundong ito ay nilubog niya sa tubig. At ang tubig noon, sabi nga sa kasulatan, sa pinakamataas na bundok, 15 feet pa ang taas ng tubig. So, sino ang mabubuhay na tao doon? Pati hayop na huminga sa lupa, hindi mabubuhay doon.
Sa taas na yun, 15 feet. At nanatili yun ng, I think, 150 days, something, sa tagal. So, praise God. Ang kinut nga ng sinabi ng propeta doon sa Hebrews 12, ang sabi niya doon, tingnan ko itong sinabi niya kasi meron siya ditong ito ay paalala na sinasabi doon 12:25. See, sabi niya, that you refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuse him that speak on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Kung yung mga nagsasalita dito daw sa sanlibutan ay hindi natin pwedeng matakasan, paano pa kaya natin matatakasan kung ang nagsasalita ay galing sa langit? Kung ang mga tao dito sa lupa nagsalita at nagpatupad ng batas at pagka yun ay iyong nilabag, merong karampatang parusa, ay paano pa kaya ang Diyos? Kaya sabi niya, magtikid. See? That you refuse not him that speaketh. So, praise God. Sabi nga ng Panginoon, sabi niya, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ihahatol sa huling araw. See? John 12:48. Sabi niya, yung salita daw, yung mga hindi tumanggap sa kanya, sabi niya, hindi naman ako ang hahatol sa inyo. Yung salita na sinalita ko, yun ang hahatol sa inyo. Praise God. So, kung ating titingnan sa ating kapanahonan ngayon, bagamat hindi kamukha ng kay Noah na inilubog ang mundong ito sa tubig, kung ating mapapansin sa buong mundo, laging may mga halos sa buong mundo may mga flash flood na nangyayari. Tingnan mo, kailan lang yung sa Malaysia, 'di ba? Nagkaroon ng mga pagbaha doon. Kailan lang itong December lang. Maraming mga pangyayari, no? Halos sa buong mundo. Tingnan mo yung nangyari sa Canada, sa Brazil, sa Argentina, halos sa buong mundo. At magtataka ka pa, ang Saudi Arabia nagkaroon ng flash flood, disyerto. Di ba? Napanood nyo yung pinakita sa Facebook na yung sasakyan tinangay ng agos. At may tao na namatay doon ha, tinangay ng agos. Disyerto yun. Tiyan mo nung araw, nandyan ako nung mga panahon ng 80s, wala naman akong nababalitaan na may mga ganun. Ano bang ibig sabihin yan? Tama lang yung sinasabi ng propeta na the world is falling apart. The falling apart of the world. Nagko-fall na ang sanlibutan ito. And another sign that Jesus given to the church as a warning is the time of Lot. Sa panahon ni Lot, napakatalamak ng sodomism. At napapansin rin naman natin ngayon, di ba? Talamak na ang sodomism sa ating panahon ngayon. Nung nandun ako sa Saudi, meron akong nagugupitan na teenager. Anak siya ng Arabo, pero yung kanyang pananamit, damit ng mga pambabae. Isipin mo, bawal yan doon. Pero nagtataka ako, sabi ko, sa kaisipan ko lang, medyo ma-influensya ang pamilya kasi
Katulad kay Brother Philip na nanggaling doon, mahigpit ang mga ano diyan, mga mutawa. Sabi ko sa kanya, bakit ka nagsusuot ng mga ganitong kasuotan ng pambabae, sabi niya sa akin. Kasi gusto ito ng tatay ko. Actually, itong damit na ito, sabi niya, binili niya pa ito sa London nung nagbakasyon siya. Ibig sabihin, konsentidor na ama. Ito ngayon, nung ginugupitan ko yun, nagkataon, meron akong customer na, hindi ko alam, basta hindi ko alam kung sa pulisya o sa army. Nakita niya yung batang yun. Tapos pinansin niya. Siyempre, alam mo na, sa mga Arabo. Ngayon siya, ang mga anak niya, puro lalaki. Di ngayon, nung nakaalis na yung bata, tinanong ko ngayon siya, sabi ko, ikaw, bilang ama, sabi ko, ano ngayon ang gagawin mo kung doon sa 5 mong anak, makita mo na mayroon bading na lumabas dyan? Alam mo, sagot niya sa akin, sabi niya, pagka ako may anak na ganyan, ang gagawin ko, dadaling ko siya sa disyerto at babariling ko doon. Kasi hindi raw niya matanggap sa anak niya na magkakaganon. See? Yun ang sabi niya. Aywan ko lang kung patulugin din siya ng kanyang konsensya na papatayin mo yung anak mo doon sa disyerto. Kasi hindi raw niya matanggap. At kailan lang, yun, napanood ni Brother Antoinette, kayo na mayroon mga tipsy, hindi ko napanood yung ipaglaban mo nung Sunday. Di ba, ang palabas ay yung transgender na nakatagpo siya ng foreigner at nagpabalak sila magpakasal sa Pilipinas. Ngayon, siyempre, pag magpakasal, ang requirements, may mga birth certificate. Ito ngayon, problema niya, yung kanyang birth certificate, male siya doon sa gender niya. Siya pala ay nagpa-opera sa Thailand. Ngayon, para maayos, ang ginawa niya, nagpunta siya ng NSO para ayusin yung kanyang birth certificate, baguhin ang kanyang gender. Nung nagpunta ng NSO, siyempre, mahirap yun. Kasi ang mangyayari doon, magiging, hindi ko alam kung falsification ba yun o kasi pinanganak ang lalaki tapos magiging female na yun. Ngayon, dahil nagtalo sila nung gumagawa nung para sa birth certificate at hindi sumang-ayon doon sa gusto nila, dinimanda ang NSO. Nagkaroon ng hearing, ngayon nagkorte sila, ganun-ganon, hanggang sa hindi dinismiss yung kaso. Nung dinismiss, nagkaroon ng apila sa Court of Appeal, inapilan niya. Dahil hindi siya papayag talaga na, kasi ang sabi nung foreigner na boyfriend siya, doon na lang tayo sa ibang bansa, sa Amerika na lang tayo magpakasal kasi doon, pinapayagan. Hindi, sabi niya, karapatan ko ito, Pilipino ako, dito ako sa bansa na ito, kailangan ganun-ganon. Talagang pinipilit niya yung kanyang karapatan. Ngayon, dineclare ng Court of Appeal, dinismiss yung kaso kasi daw ang katwiran ng Court of Appeal kung babaguhin yung kanyang gender, iyon daw ay magbibigay ng kalituhan. Magbibigay ng kalituhan. At hindi lang yun, bukod doon, baka marami na rin ang gumaya at lalong magkaroon nga ng kalituhan, ng kaguluhan sa mga ganon. So, dinismiss. Hinabol niya pa sa Supreme Court. Inakyat niya pa sa Supreme Court yung kaso. Kasi yun ang sinasabi ng
karapatan nila. Karapatan. So, anong nangyari nung nandun na sa court, sa Supreme Court, kinatigan yung sinabi ng Court of Appeal, hindi binasura din yung kanilang case. So, wala nangyari. Kasi nga, ang sabi ng Supreme Court, hindi rin nila papayagan kasi nga magkakaroon nga daw, tama yung decision daw ng Court of Appeal. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Nakikita lang natin yung talamak ng sodomism. At, tingnan nyo mga kapatid, yung kanilang karapatan na yan, darating ang araw, yan ay mangyayari pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi pilit na gusto nilang baguhin yung ating konstitusyon. Ngayon, pagka nagkaroon ng amendments, isisingit ngayon nila yan. Pag naisingit nila yan, matutulad na rin tayo ang Pilipinas sa Amerika at sa bandang Europe, yung mga bansa na yan, na pinapayagan nila yung same-sex marriage. Ano yun? Sodomism. Ganyan ang nangyayari niyan. At magkakamtubas yan kasi nangyari na sa Sodom and Gomorrah, di ba? Talamak. Ganun ang mangyayari niyan pagdating ng araw. So, nakakalungkot lang talagang ang sanlibutan ito ay pasira ng pasira. Kung sabi nga ng ating kapatid na propeta, sa panahon ni Noah, advanced na rin sila noong panahon na yun. Kasi tingnan mo, sabi nga niya, noong biro mo na itayo yung pyramid. Tapos sabi niya, nakaka-imbento sila noon ng kulay na daan taon, hindi nagbabago yung kulay. At saka yung, sabi niya, yung kanilang, yung mga mami na ginagawa. Di ba tingnan mo naman, 100 years na, hindi naaagnos ang bangkay. Pero ngayon, hindi natin magawa na ngayon yan. Wala na kagagawa ng ganyang ano. So, ibig sabihin, advance na rin sila nung panahon na yun. Pero sa ating time naman ngayon, hindi mo rin naman, tama rin naman yung sinabi sa Biblia na ang karunungan ng tao ay talagang sasagana. Ay panahon na yun, wala. Tinan mo ngayon yung Burj Al Arab. Wala sila nung panahon na yun, ni Noah. Wala yan. At yung technology, ganyan na rin naman ngayon ka-advance ang ano ng tao. Pero bagamat masyadong advanced na ang karunungan ngayon ng tao, ang mundo naman pasira ng pasira. Sabi ko nga doon sa isang nakausap kong taxi driver na sinasabi niyang siya daw ay Pentecostal. Sabi ko, hindi ka ba nagtataka? Sabi ko, sa mga tao sa panahon natin ngayon, maraming nag-i-introduce ng mga religion, maraming mga denominasyon. Pero bakit ang mga tao pasama ng pasama? Bakit nandun yung mga magnanakaw? Nandun yung may mga robbery, kidnapping, rape. Oh. Kailan lang, di ba, nabalita, alam niyo yung nangyari sa Pakistan? Yung pinatay, yung pinagbabaril, yung pinasok yung eskwelahan at ang nakalagay doon, 132 students ang pinatay, tapos plus 16 na adults. Ano ba yun? Yung ba ay kaisipan ng tao na mayroong takot sa Diyos? Meron nga nag-comment, sabi nga nung may nag-comment, yung nangyari daw doon sa Pakistan, iyon ay naulit lang nung panahon ni Pharaoh. Di ba? Sa panahon ni Pharaoh, nung ang Israel ay nasa bondage sa Egypt, di ba pinapapatay yung mga bata? Ay, hindi pinapapatay. Actually, hindi naman pinapapatay, kundi pinapatapon sa river, Nile River. Tapos sa panahon ng Panginoong Hesus, ganun din. Mga bata, di ba? Pinapapatay, 2 years old below ni Herodes. So naulit lang yun, nauulit lang. Tama yung kasabihan na history repeat itself.
At dahil sa ganun, no, nabasa ko ngayong, kung nababasa nyo yung sa Judges chapter 19, kung nababasa nyo yun, nagkaroon ng civil war ang Israel. Basa nyo ba yun? Civil war. Nagkaroon ng civil war ang Israel dahil sa isang pangyayari na masasabi natin na kahalintulad ng nangyayari sa Sodom and Gomorrah. Doon sa time na yun, sa binasa ko na yun, meron isang Levites na yung kanyang asawa na kung actually hindi naman asawa kundi concubine ay nagpunta doon sa bayan niya. Kumbaga umuwi. Kasi yung Levites tag-ano siya ang bayan niya sa Ephraim siya naninirahan. Umuwi siya sa kanyang bayan at ang sabi iyon daw ay naging patutot siya doon, naging patutot o prostitute. Ang nangyari yung Levite, sinundo siya doon. Noong pagdating niya doon, imbis na umuwi sila agad, ang nangyari yung kanyang biyanan, inanyayahan siya na mag-inuman. Sabi niya, hindi, maaga pa naman, mag-inom muna tayo, mamayang hapon na lang. Nung kinhapunan, sabi niya, hindi, bukas na, hanggang sa lumipas ng 4 na araw, I think, or 5 days, nang pagganon-ganon. Nung bandang huli, hindi na siya nagpapigil doon sa biyanan niya. Sabi, hindi, uuwi na kami kasi uuwi na ako sa bayan namin. So, sinama niya yung kanyang concubine at noong naglalakbay sila, inabutan sila ng gabi at sila ay tumahan doon sa Gabaa o sa Gibeah. Noong kinagabihan, lumubog ng araw, mayroong isang matanda na nakita sila na nandun sa kalsada. Sabi sa kanya, huwag kayong matulog dyan. Sabi niya, tumuloy kayo sa bahay ko. At yung matanda, tama-tama, kababayan niya pala. Kababayan niya dahil ano rin siya, taga Ephraim. Bayan ng Ephraim din siya, namamayan lang doon sa Gibeah. Ngayon, nung kinagabihan, yung bahay na yon ay kinubkob ng mga lalaki. At gusto nilang sipingan yung lalaki na nakitira doon, hinahanap nila. Sabi niya, ilabas mo nga yung lalaki na nandiyan sa bahay mo. Sabi nung matanda, sabi niya, huwag. Sabi niya, huwag kayong gumawa ng kasamaan. Meron akong anak na dalaga dito, 2. Iyon na lang ang kilalanin ninyo, pati yung kanyang babae. Hindi, sabi ng mga lalaki, siya ang gusto namin. Ang nangyari, yung concubine, itinulak niya palabas, tapos sinarhan nila ng pinto. Ngayon, yung babae na yun, kumbaga, kung mapabalitaan nyo sa dyaryo na mayroon na rape sa India, ganoon din ang ginawa sa kanya, na-rape siya, tapos kinabukasan, nang mag-uumaga, hinatid siya doon, umuwi siya, at namatay siya doon sa may pintuan. Nung namatay siya, ang ginawa nung Levites, sinakay niya sa kanyang donkey, inuwi niya sa bahay, at pinagputol-putol yung katawan. At tinapon niya yung mga putol-putol na katawan na yun sa bawat bahagi ng mana ng Israel. 12 tribes yun eh. So pinagputol-putol yun, tinapon sa bawat tribo ng Israel sa lugar nila. Ngayon, noong nabalitaan nila yun, doon nagkaroon ng civil war. Kasi nung sabi ng mga tao, simula ang Israel daw ay lumabas sa Egypt, ngayon lang nagkaroon ng ganitong kasamaan. So, ang nangyari, nagbigay sila ng pasugo doon sa mga lahi ni Benjamin na yung mga tao na gumawa doon sa kasamaan na yun doon sa
sa babae at saka doon sa kanyang na nagmolestya ay isurrender daw para patayin nila. Hindi naman sinuko. So nagkaroon ngayon ng gera. Ano ba ang implikasyon sa mga ganong ano? Ang nakikita ko kasi doon, mga kapatid, yung mga tao kung papaano ang espiritu doon sa panahon ni Lot ay ganoon din ang ginawa nila doon sa doon sa concubine eh. So nakikita natin, iyon ang samantala sa panahon ni Lot, timo angel yung gusto nilang halayin. So doon nagkaroon ng civil war. Kung inyo mapapansin ngayon, timo mga kapatid, ang Syria mayroon din sila civil war. Ibig sabihin yung mga espiritu ng mga tao na yun kasi konti na lang mga kapatid. Bigyan ko lang diin yung salitang sinabi dito na sa 19 kasi hinahanap ko ang meaning nito. Yung salitang Bilial. Praise God. Ito, sa 22, sabi niya, Now, as they were making their hearts merry, behold, the men of the city, certain sons of Bilial, beset the house round about, and beat at the door, and speak to the master of the house, the old man, saying, Bring forth the man that came into thine house, that we may know him. And the man, the master of the house, went out unto them and said unto them, Nay, my brethren, nay, I pray you, do not so wickedly, seeing that this man is come into mine house, do not this fully. Behold, sabi niya, here is my daughter, a maiden, and his concubine, them I will bring out now, and humble you them, and do with them that seemeth good unto you. But unto this man, do not so this vile a thing. Tininan ko yung meaning ng Bilial. Sabi niya dito sa Bilial. Bilial, ang meaning ay Lord of Lies. Ito may mga tao na yun, inadresan niya ng sons of Bilial. Lord of Lies and the most elusive of the seven evils, and is master of deceit. It is said that he manipulated Asmodan into revolt against the prime evils. This began the burning hell's civil war. Aba, nagkaroon din pala ng civil war doon sa burning hill. This began the burning hill civil war, which ended with the dark exile of the prime evils to our mortal realm. Diba, ang Panginoon ay nagpalayas kay Magdalena ng 7 demonyo. Meron palang pinuno din doon. At yung Bilial, sabi niya dito sa sabi niya, what concord hath Christ with Bilial, or what part hath he that believeth with an infidel? Sa ano yan, sa 2 Corinthians 6:15, no, ang meaning. Kasi minsan lang daw ito binanggit sa New Testament. Sa Aramaic Bible, sabi niya dito, what harmony has the Messiah with Satan?
What lot has a believer with unbeliever? Ang meaning ng bilyar, sabi niya dito, worthlessness, frequently used in the Old Testament as a proper name. Proper name pala siya ni Satanas. Yun ang kanyang proper name. It first used in Deuteronomy 13:13 in the New Testament. It is found only in 2 Corinthians 6:15, where it is used as a name of Satan, the personification of all that is evil. It is translated wicked in Deuteronomy 15:9, Psalm 41:8. The expression son or man o Belial means simply worthless, lawless person. So yun yung mga tao na yun, inadresan ng ganun. Worthless, lawless person. Ganun pala sila. See, yun ang ginawa nila doon sa babae. Hinalay nila. Pinagsalit-salitan hanggang sa inuwi nila nung madaling araw. Siyempre sa dami ng mga lalaki, namatay yung babae. At nung pinagputol-putol, itinapon sa bawat tribo, doon nagkaroon sila ng declaration ng girahin nila yung Benhamites. Noong ginira nila yung Benhamites, dahil nga hindi nila matanggap yung ganung mga klase ng tao, kasi talaga namang sobrang kasamaan eh. Ngayon, nung panahon, tandaan natin mga kapatid, nung panahon ng Judges, wala silang prophet. Nagtatanong na sila sa Panginoon. Nung nagtanong sila sa Panginoon ng Israel, yung 11 tribes, laban sa isa. Kung sino ang lalaban, ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang una daw lalaban yung Judah. Yun ang front. Nung lumaban sila, natalo sila. At yung namatay, mga kapatid, alam mo magkano? Sabi dito sa scripture na ito, basahin nyo, maganda rin yung kwento, magandang pag-aralan din. 22,000 agad-agad. Yung unang lusob nila, 22,000. Di pagkatapos nun, umiyak sila sa Panginoon. Humingi sila ng tulong. Ang sabi, sumunod na araw, lumusob na naman sila. Alam mo, may namatay na naman sila. Kasi yung Benhamites, mga ano rin sila, mga warrior din, ang mga tao doon. Mga kaliwiting, pag mabasa ninyo ito, ang sabi sa scripture, yung mga Benhamites, meron silang 700 men na tumitirador sila na kayang tamaan, gabuhok lang daw, ay kayang patamaan. Ibig sabihin, mga hunter talaga, gabuhok lang, kayang patamaan. So, pangalawang lusob nila, ang namatay 18,000 sa side ni Israel. So, umiyak na naman sila sa Panginoon, nag-alay sila, nag-fasting and prayer sila. Tapos, nagtanong sila sa Panginoon, sabi niya, okay, sabi niya, bukas, sabi niya, ibibigay ko na sila sa kamay ninyo. Nagkaroon ng mga bakay sila, yung mga patibong, ang ginawa, nung nilusob nila, meron silang ginawang pamamaraan na kunyari umatras, tapos may namatay na 30, yung akala nila umatras na, yung pala, bumalik. Nung bumalik, nagkaroon sila ng kalituhan hanggang sa may nakatakas na bali 600 katao na mandirigma, umakyat sila doon sabi dito sa kwento na ito, sa batuhan ng Raymond. 600 men. Ngayon, ang ginawa ng Israel, nilusob nila yung bayan, sinunog nila, tapos, ang sabi nila, kasi napansin nila, sabi nila, kung hindi sila magtitirab, mabubura sa tribe itong Benjamin, kasi papatayin nila dahil puro kasamaan niya eh. Ang nangyari, ang declaration nila, kasi meron silang declaration na sa lahat ng tribo ng Israel, wala silang ibibigay na babae na mapapangasawa ng Benhamites. So, ang nangyari noong bali nilusob nila yung bayan, ang ginawa nila, nag-declare sila na yung mga babae na hindi pa nakakilala ng lalaki ay i-separate. Pero lahat
lahat ng mga nabuntis o ano, patayin lahat. Pati hayop, pinatay nila lahat. Pero yung mga dalaga na hindi pa nakakilala ng lalaki itinabi, tapos ang natira nila, 400. Ay yung mga lalaki, kulang pa kasi 600. Ngayon, ang sabi nila, taon-taon meron silang ginaganap na ritual na sinabihan nila yung mga Benhamites na maghanap sila ng babae doon para mapapangasawa nila kasi may declaration sila na hindi nila pwedeng ibigay yung mga anak ng 11 tribes sa Benhamites. So, kaya doon sila nakasurvive. Sipin yung mga pati kung gaano kasama ang mga tao na yan noon sa time na yun. Tingnan mo, yung mga tao na yun, hanggang ngayon, yung espiritu ay nandirito pa. Tingnan mo yung nangyari sa Pakistan. Mga lulis, di ba? Mga anak ni Bilyalur, ang sabi, di ba, lulis. Worthless person. At tingnan mo, sa Syria ngayon, mayroong civil war na nangyayari. Parang katipo lang na nangyayari sa Israel noong time na yun. Panahon ng Judges. Sila nagpatayan kasi gawa ng kasamaan. So, ganyan ngayon ang nangyayari sa mundo. No? Hindi pa nawawala yan kasi mangyayari lang yan pagkatapos na ang Diyos ay humatol. Hatulan na niya ang sanlibutang ito. So, praise God. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, so, when this world falls apart, we are born into a kingdom that cannot fall apart. See? The political systems falling apart. Tingnan mo naman sa ating ngayon, di ba? Political system, religious system, they are falling apart. Sabi niya, the UN system is falling apart. The church falling apart. The denominations are falling apart. Everything is falling apart. But we got a kingdom that cannot be moved. It's eternal kingdom of God. It cannot be moved. Sabi niya, now this kingdom is not of this world. And when Christ was here, He gave us the program of this kingdom. He gave us the program of God's kingdom, the Father's kingdom, which is His Word. Sabi niya, now, if you want to know how to get into that kingdom, sabi niya, ito yung pamamaraan kung paano pumunta sa kingdom na yan. Sabi niya, Peter on the day of Pentecost opened the door to the kingdom. Diba? The kingdom had just been set up at Jerusalem. The kingdom was set up on the day of Pentecost. No matter how popular you are and how prominent you will be, and you might be a deacon, even a pastor or a bishop or elder or state overseer, no matter what you are, if it's false till you come back to God's humble Lamb and His kingdom. So, praise God. Sabi nga dito, Christ is the King of kings and Lord of lords, the anointed Messiah. The believer holds to that word. God and His word is one. And my word are one. You and your word are one. Then don't lean your own thoughts. Use His thoughts, then you are a part of God because His word and you became the same. See? You're in the kingdom, sabi niya. Kailangan, sabi niya, ang isip natin, hindi yung ating sarili. Ang isip natin dapat ay sa Diyos. Kasi di ba sabi nga ni Apostle Pablo, let the mind of Christ be in you. Dapat hindi natin kaisipan ang nandito sa atin. Kailangan ang kaisipan ni Kristo. Sabi niya, para makapasok ka sa kingdom na yan. Kasi kung ang iiralin natin yung ating kaisipan, na yun na nakakalungkot ng aking sambahayan ay nandoon pa rin. Pero sa biyaya ng Diyos, alam ko, siya rin nagkikilos at ilalabas niya yan doon. So, praise God. Doon na tayo dinala mga kapatid at salamat sa Panginoon. Palakpakan natin mga kapatid.